Matapos ang 3 araw, muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus mula sa libingan ng mga patay. At isang malaking event na naganap mga sangkay sa kasaysayan ng ating mundo na naitala sa Biblia ay ang kamanghamanghang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus o ang pag-akyat niya muli sa langit kasama ang 2 mga anghel na nakita po mismo ito ng kanyang mga tagasunod. Paano nga ba nangyari ito? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Marami ang hindi nakakaalam mga sangkay sa tunay na pangyayari kung papaano ang ating Panginoong Hesus umakyat sa langit pagkatapos po niyang mabuhay nung siya ay ipinako sa krus at inilibing. Ang pambihirang event ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesus papunta sa kanyang trono ay naganap ayon sa salita ng ating Panginoong Hesus. Subalit mga sangkay, papaano nga ba ito nangyari? Ang dahilan mga sangkay kung bakit ipinako ang ating Panginoong Hesus ay para mabigyan ng kaligtasan ang lahat ng tao sa buong mundo. Mahugasan ang kasalanan at muling magbukas ang pintuan ng kaligtasan na nawala ng mahabang panahon matapos po mangyayari ang pagkakasala ni Adam and Eve. Subalit hindi po nagtatapos ang proseso ng pagbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan doon sa krus. Kailangan muling mabuhay ng ating Panginoong Hesus upang maisakatuparan ang kanyang plano. At dahil nga ayon sa Biblia, ang ating Panginoong Hesus ay ang Diyos na nagkatawang tao, hindi na po nakapagtataka kung bakit naganap ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Matapos ang 3 araw, ayon sa Biblia, mga sangkay, ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. He presented himself alive ayon po sa Biblia at na-witness mismo ito mga sangkay ng kanyang mga disipulo. Ayon po sa naitala sa Biblia na naisulat sa Matthew chapter 28, ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, magmadali kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkatapos ng 3 araw, laking gulat na lamang po ng kanyang mga tagasunod, mga sangkay, na may isang Jesus na muling nakita nila. At ito po ay buhay. Namangha sila sa nangyari. Hindi nila inakala mga sangkay na ang isang taong ipinako sa krus ay muling nabuhay. Sinalaysay mga sangkay sa Luke chapter 24 kung papaano mga sangkay nakita ng kanyang mga disipulo ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa Biblia mga sangkay, habang ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay nag-usap-usap, tumayo ang ating Panginoong Hesus sa gitna nila at agad nagsalita, "Kapayapaan ang sumainyo." Laking gulat mga sangkay at pagkatakot ang kanilang naramdaman. Inakala nilang nakakita sila ng isang espiritu. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Bakit kayo naguguluhan? Bakit kayo nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan sa inyong mga puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ang mga ito ay nagpapatunay na ako ito. Hipuin ninyo at tingnan, ang espiritu ay walang laman at buto tulad ng nakikita ninyo sa akin." Pagkatapos ng ating Panginoong Hesus na magsalita, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Ngunit hindi sila makapaniwala dahil sa galak at pagkamangha. Ibang klase ang kanilang na-witness mga sangkay. Habang sila ay nasa ganitong kalagayan, sinabi niya sa kanila, "Mayroon ba kayong anumang makakain dito?" At agad kumuha at binigyan nila ang ating Panginoon ng bahagi ng inihaw na isda at pulot. Pagkakuha niya, kumain siya sa harapan nila.
Tunay mga sangkay na ang ating Panginoong Hesus ay bumangon mula sa libingan ng mga patay na may kasama pong laman o pisikal na anyo. Pinapatunayan lamang neto mga sangkay na walang imposible sa ating Panginoong Hesus. Sinabi niya sa kanila, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako ay kasama pa ninyo. Sinabi ko sa inyo na dapat maganap ang lahat ng mga bagay patungkol sa akin. Ito ay ang mga isinulat sa mga aklat ng kautusan ni Moises at aklat ng mga propeta ng mga awit. Pagkatapos binuksan niya ang kanilang mga pangunawa upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, sa ganitong paraan ito ay naisulat at sa ganito ring paraan kinakailangan ang Mesiyas ay maghirap at babangon mula sa mga patay sa ikatlong araw. Sa ganitong paraan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng mga bansa sa kanyang pangalan simula Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Narito ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit manatili kayo sa lungsod ng Jerusalem hanggang kayo ay mabihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. Mismong sinabi ng ating Panginoon na ang lahat ng mga nasaksihan nila kung papaano si Jesus nangaral, gumawa ng mga milagro, kung papaano trinaydor ni Judas, kung papaano ipinako sa krus, kung papaano nabuhay muli ang ating Panginoon. Lahat ng ito mga sangkay ay bahagi lamang ng proseso ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesus sa sangkatauhan. Ang dugo po mismo ng ating Panginoong Hesus mula sa krus ang siyang naglinis sa kasalanan ng tao. At dito mga sangkay, walang nagawa si Satan Lucifer. Ito ang pagkakataon mga sangkay na tinalo na po ng husto ng ating Panginoong Diyos ang kung anumang misyon na mayroon si Lucifer na hatakin ang sangkatauhan papunta sa dagat-dagatang apoy. Papaano nga ba umakyat ang ating Panginoon sa langit? Papaano ito nangyari? Naitala mga sangkay sa Biblia, sa mga gawa o Book of Acts. Ang event na ito mga sangkay, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sinabi po mismo ng ating Panginoong Hesus na kailangan nilang hintayin ang pagbuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon sa unang pagkakataon mga sangkay. At mababasa po natin yan mga sangkay sa Acts chapter 2 kung saan ibinuhos ng ating Panginoong Hesus ang kanyang banal na Espiritu at ang pangako mga sangkay na magiging mga saksi ang kanyang mga tagasunod mula sa Jerusalem papunta sa dulo ng daigdig ay nagaganap mismo sa panahon natin ngayon. Ang Christianity ay kumalat sa kaduluduluhan ng ating daigdig magpahanggang ngayon at pinakaaktibo na relihiyon magpahanggang sa panahon natin ngayon. Hindi ko ma-imagine mga sangkay kung papaano nangyari ito. Isa pong nakakamanghang event ang masaksihan na ang ating Panginoong Hesus ay inaakyat sa kalangitan. At ayon sa Biblia, habang ang mga disipulo ay nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi. Ito po ay mga anghel ng ating Panginoon na biglang lumitaw sa tabi nila at sinabi, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Isang nakakakilabot mga sangkay na revelasyon ng dalawang mga anghel. Isang pangako mga sangkay na magaganap din po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung papaano ang ating Panginoong Hesus umakyat sa bundok ng mga olibo, doon din po ito magaganap mga sangkay. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus papunta sa kanyang bayan. Pakatandaan mga sangkay, may dalawang event na nakasulat sa Biblia. Ang isang mga sangkay ay pagbabalik ng ating Panginoong Hesus para kunin ang church, ang
ang mga mananampalataya na hindi bahagi ng mga Hudyo o Israel. Ito ay ang tinatawag na rapture. Ang pangalawang event naman ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay mismo doon sa Israel o sa Jerusalem, sa bundok ng mga Olibo, kung saan mga sangkay magaganap ang pagsagip ng ating Panginoong Hesus sa araw ng The Battle of Armageddon, kung saan sa araw na yon papalibutan ang Israel ng mga mandirigma sa buong mundo. At sa pagkakataong iyon, bababa ang ating Panginoong Hesus. Kasama na po ang buong church na naglingkod ng tapat at nakasama ng ating Panginoon sa rapture. Kasama ng ating Panginoong Hesus na sasagip sa bayan ng ating Panginoong Diyos na Israel. Subalit ang araw na pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi po dinetalye kung kailan. Ngunit sinabi po mga sangkay ng Biblia na maging handa lamang po ang lahat, sapagkat at any moment magaganap po ito mga sangkay. Ayon po sa pahayag o Revelation chapter 22, at sinabi ni Jesus, "Makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa." At dito mga sangkay sa Book of Revelation, isa sa nagpapatunay na ang ating Panginoong Diyos at mismong si Jesus ay ang iisang Diyos mga sangkay, dahil sinabi po mismo sa pahayag chapter 22 verse 13, "Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas." At sa verse 16 ng Revelation chapter 22, sinabi po mismo dito mga sangkay, "Akong si Jesus ang nagsugo sa aking mga anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang nagniningning na bituin sa umaga." Malinaw mga sangkay na ang ating Panginoong Hesus at mismong Diyos na tagapaglikha ay iisa, dahil nabanggit po mismo niya mga sangkay na siya ang Alpha at Omega. Siya ang una at huli, ang simula at ang wakas. Isang malaking revelasyon ito mga sangkay na dapat maintindihan ng sangkatauhan. Ngayon, ang kaligtasan na i-open sa lahat ng sangkatauhan. Ang kailangan lang pong gawin ng tao ay lumapit sa ating Panginoong Hesus, maglingkod sa Kanya ng tapat, sundin ang Kanyang kalooban, at maghintay sa Kanyang pagbabalik. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kahilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.